Breaking news mga kababayan, Zelensky, idinamay na ang Iran sa digmaan sa Russia. Iran, naghahanda na ng mga missiles laban sa Ukraine at military base ng UK, sasakupin din daw ng Iran. Matapang na nagbigay ng warning si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi laban sa Ukraine na ngayon ay nahaharap sa mga posibleng resulta matapos atakihin ng Ukrainian Navy ang isang barkong Iranian sa Caspian Sea noong July 25, araw ng Sabado dito sa Pilipinas. Ayon sa Iran, nilabag ng Ukraine ang red line o boundary dahil sa kanilang ginawa at nangako na gaganti sila. Inatake ni Zelensky ang isang Iranian commercial vessel na ikinasawi ng isang tripulante. Isa itong lantarang paglabag sa UN Charter na ginawa sa udyok ng Israel para idamay ang Europa sa digmaan nila. Sa pag-uusap ni EU High Representative Kaja Kallas at Foreign Minister Sergey Lavrov, nilinaw ko sa kanila na ang ginawa ng pabigat na nasa Kyiv ay hindi pwedeng palampasin ang walang tugon. Ang Caspian Sea ang naging pinakabagong focus ng tensyon sa digmaan ng Russia at Ukraine dahil isa itong mahalagang logistic route na nag-uugnay sa katimugang bahagi ng Russia at Iran. Naganap ang insidenteng ito ilang araw matapos sabihin ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na gumawa ang Ukraine ng mga long-range strikes o malayo ang pag-atake sa Caspian Sea. Ayon kay Zelensky, pinatamaan nila ang mga barkong nagdadala ng mga military cargo mula sa Iran. Sinabi niyang layunin ng operasyong ito na putulin ang mga supply na sumusuporta sa Russia sa digmaan. Kalaunan, inako din ng intelligence services ng Ukraine ang responsibilidad sa naturang pag-atake. Ayon sa kanila, pinatamaan lang nila gamit ang mga drones ang mga cargo vessels na pinatawa ng international sanctions, kaya tama lang daw ang kanilang ginawa. Dahil dito, nakipag-usap na ang Iranian Foreign Ministry sa hepe ng European Union Foreign Policy na si Kaja Kallas at sa Foreign Minister ng Russia kung saan inakusahan ng Iran na sinadya daw ni Zelensky ang ginawa nila sa barkong Iranian, gayong hindi naman kasali ang Iran sa digmaan ng Russia at Ukraine. Ayon sa Foreign Minister ng Iran, gustong ipaalam ng Islamic Republic of Iran sa United Nations Security Council, sa mga bansang Europeo at sa lahat ng mga miyembro ng United Nations na ang pag-atake sa isang commercial ship ng Iran, ang rehimeng Ukrainian ay hindi lamang lumabag sa international law, kundi mapanganib ding sinusubukan na palawakin ang apoy ng digmaan at ang panganib sa mundo. Nagpaabot naman si Russian Foreign Minister Sergey Lavrov ng pakikiramay sa Iran dahil sa pagkamatay ng isang tripulante. Ayon sa Russian Foreign Ministry, nagpapasalamat daw ang Iran sa mga lokal na namumuno sa Astrakhan dahil sa pagtulong nila sa mga tripulante matapos ang pag-atake. Sa kanilang pag-uusap, nanawagan si Araghchi na itigil na ang tinatawag niyang mapanganib na pakikipagsapalaran ng rehimeng Ukrainian. Marami naman sa mga eksperto ang naniniwala na tila gusto talaga ni Zelensky na mas palawakin pa ang digmaan. Kung matatandaan, nag-alok ang kanyang pamahalaan ng tulong sa mga bansa sa Middle East mula sa kanilang karanasan sa digmaan, lalo na sa pagpapabagsak ng mga drones ng Iran. Inakusahan din ni Zelensky ang Russia na nagbibigay ng mga satellite reconnaissance capabilities na tumutulong sa Iran para matukoy ang mga base militar ng US sa panahon ng regional war. At ngayon, umabot na nga ang digmaan sa Caspian Sea at mabilis na tumitindi ang tensyon. Sa bawat bagong pag-atake, lalo lamang nagiging mahirap pigilan ang paglawak ng away na ito. Sa gitna ng tumitinding tensyon, naglabas naman ng statement ang IRGC ng Iran kung saan sinabi nila na maghahanda sila ng 50,000 K-bar Shekan missiles. Sabi ng IRGC, ang mga missile na ito ay may saklaw na hanggang 2,400 kilometers, gumagamit ng Beidou Satellite Guidance System, may warhead na humigit kumulang 550 kilo at kayang umabot sa Mach 16
o 16 na beses sa bilis ng tunog. Kapansin-pansin na inilabas ang statement na ito sa mismong araw na iniulat ang pag-atake ng Ukraine gamit ang mga drones laban sa mga barko ng Iran sa Caspian Sea. Para sa marami, hindi ito nagkataon lamang kundi pahiwatig na gaganti ang Iran sa ginawa ng Ukraine. Kasunod nito, naglabas din ng warning ang isang mambabatas ng Iran na si Ebrahim Azizi at sinabing darating ang araw malalaman ng Ukraine na ang Islamic Republic of Iran ay hindi nagpapalampas ng isang bagay nang hindi ito naniningil. Kinumpirma yan ng tagapagsalita ng IRGC. Ayon kay IRGC Brigadier General Mohsen Mohebi, Oo, malaki ang pagkakamali ng Ukraine sa pag-atake sa isa sa aming mga barko. Hindi namin hahayaang manatiling walang tugon ang aksyong ito. Ang aming magiging tugon sa insidenteng ito ay maingat na pag-iisipan namin at gagawin namin sa tamang oras at tamang lugar. hindi naman nagpasindak si Zelensky at sinabing malaki ang atraso ng Iran sa Ukraine katulad ng ginawa ng North Korea. At ang totoo, matagal na daw talagang inaatake ng Iran ang kanyang bansa. Kung tutuusin, mula pa noong unang taon ng digmaan, ang ibinigay ng Iran sa Russia ay isang bagong technology, ang Shahed drones. Nagbigay sila ng libu-libong mga drones noong unang taon ng digmaan. Pagkatapos, nagbigay pa sila ng lisensya para makagawa sila. Ano ang ginawa nila? Di ba inaatake na nila kami? Oo, kaya ginagawa na nila yon. Kailangan naming maging maingat. Dapat naming gawin ang lahat para hindi na magkaroon ng panibagong front sa digmaan kahit anong mangyari. Pero kailangan din naming maging tapat. Inatake na kami ng mga Iranians at ng mga North Koreans. Oo, umaasa akong hindi na nila palalawakin pa ang mga pag-ataking ito. Pero kailangan kaming maging handa sa anumang pwedeng mangyari. Kailangan lang naming maging handa at malaman na hindi kami pwedeng magtiwala sa mga taong ito dahil sa simula pa lang nang wala pa kaming ibinibigay na anumang mensahe o anumang uri ng pag-e-escalate ng sitwasyon, nauna nang nagbigay ng armas ang Iran. Sa ibang balita, military base ng UK, sasakupin daw ng Iran? Hindi naman talaga namamatay ang mga imperyo. Nag-iiba lang sila ng papel sa mundo. Dati, abala sila sa pagtatayo ng mga kolonya sa iba't ibang panig ng mundo. Pero ngayon, nagpapahiram na lang sila ng runway sa kanilang mga kaalyado kapag kailangan. Pero mukhang may kapalit ang pagpapahiram na ito. At ang kapalit, ang kaligtasan ng British Royal Family. Yan ay dahil direktang pinagbantaan ng Iran ang maharlikang pamilya sa Britanya. Bukod dyan, nangako ang Iran na tatargetin nila ang mga base ng Royal Air Force sa region. Ayon sa Iran, may madilim daw na kasaysayan ang Royal Family ng Britanya. Pinaghati-hati nila ang mga kolonya at naglagay din ng dibisyon sa gitna ng mga bansang Islamiko. Kaya naman nag-warning ang Iran sa Royal Family na wag nang dagdagan pa ang mga bagay na poproblemahin lang nila sa huli. Nagbabala din ang Iran sa Royal Air Force dahil sa pagpayag ng pamahalaang Briton na ipagamit ang kanilang base militar sa Amerika. Tehran has issued a direct public warning, and that is to the British royal family. And the threat aims squarely at the crown. Matagal nang ipinapagamit ng UK ang ilang mga base militar nila para sa US. Halimbawa dyan ay ang Royal Air Force Fairford sa Gloucestershire at ang Diego Garcia sa Indian Ocean. Yan ay para maatake ang mga military infrastructures ng Iran. Pero sabi ng Iran, tila may ibang motibo ngayon ang UK sa pagpapahiram ng base sa Amerika. Ayon kasi sa report, pumayag ang bagong Prime Minister ng Britain na si Andy Burnham na ipagpatuloy ang pulisiyang ito para sa tinatawag na mga defensive strikes laban sa Iran. At yan mismo ang naging dahilan ng matinding reaksyon ng rehimen. Tinawag ngayon ng Iran na kasabwat ang United Kingdom. Kaya naman ayon sa IRGC, ang sinumang bansang susuporta sa militar ng Estados Unidos ay mananagot daw sa mga magiging kahinatnan at epekto nito. Pero tila mas matindi ang banta na binitiwan ng isang mambabatas sa Iran na si Ebrahim Azizi. Kung hindi daw ititigil ng UK ang pagtulong sa Estados Unidos, sasakupin at sisirain nila ang Diego Garcia na base militar ng UK sa Indian Ocean.
Kung matatandaan, ang Diego Garcia ay ginagamit ng US bilang base sa mga B-1 bomber na ngayon ay ginawa ng Iran na legitimate target. Ang malalaking B-1 bomber na ito ay may kakayahang magdala ng napakalalaking conventional bomb payload at pwedeng mag-refuel habang nasa himpapawid. Nagbanta na ngayon ang Iran sa United Kingdom na sinasabing ang mga base kung saan lumilipad ang mga B-1 bomber ay magiging legitimate target na ng Iran. Magkahalo naman ang naging reaksyon sa United Kingdom dahil sa lumalawak na digmaang ito. Maraming residente doon ang nagpahayag ng pagkadismaya dahil nadadamay na raw ang kanilang bansa sa panganib. Sa isang post sa social media, isang residente ng UK ang nagsabi ng ganito: Bakit natin pinapayagan si Trump na gamitin ang ating mga airbase? Para bang binubuli na lang yung gobyerno natin? Wala namang nakakaalam kung bakit ba talaga niya binubomba ang Iran o ano ba talagang gusto niyang mangyari. Sa makabagong panahon, bakit hindi na lang magpakahinog ang mga lider at tigilan na ang pagsisimula ng mga hindi naman kinakailangang digmaan? Mas mabuti bang gastusin na lang ang pera para sa sariling mga mamamayan? Gayunman, sinabi ng pamahalaan ng United Kingdom na hindi sila magpapasindak sa mga pagbabanta ng Iran at handa silang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ayon sa tagapagsalita ng pamahalaan ng UK, handa daw ang United Kingdom 24 oras at 7 days a week para ipagtanggol ang kanilang sarili sa tulong na rin ng mga kaalyado sa NATO. Naniniwala naman ang ilang mga eksperto na dapat daw seryosohin ang banta ng Iran. Lalo pa ngayon na napalitan na ang punong ministro, posibleng baguhin niya ang mga restrictions ng dating British Prime Minister sa pagpapagamit ng mga military base. Posible din daw na nag-aalala na ang Iran sa mga susunod na aksyon ng bagong Prime Minister kaya mas nagiging agresibo na din ang kanilang reaksyon. Umaasa kami na ang bagong gobyerno ng United Kingdom ay kikilos ng mas matalino kaysa sa naunang administrasyon. Pero sa kasamaang palad, sa nakikita namin, halos pareho rin sila ng landas na tinataak at mukhang mas malala pa. Mula pa noon hanggang ngayon, alam namin na sa loob ng 40 days ng agresyon ng United States at ng rehimeng Zionista sa Iran, ginagamit na ng Amerika ang mga military base ng United Kingdom para suportahan ang mga agresibong military operations nila laban sa Iran. Kahit sa anggulo at kahit sa pamantayang ipinagmamalaki ng United Kingdom at ng mga bansang Europeo, ang ginagawa nila ay talagang salungat sa international law. Paglabag yan sa paragraph 4 ng Article 2 ng United Nations Charter at hindi ito katanggap-tanggap kahit anong mangyari. Ang tahasang pagpayag ng bagong Prime Minister ng United Kingdom ay isang pag-amin, isang malinaw ng pagkilala na sila ay kasabwat sa paggawa ng isang internationally wrongful act. Kaya dapat managot ang gobyerno ng United Kingdom. Isang mambabatas tuloy ng British Parliament ang bumatikos sa dating administrasyon ng kanilang bansa dahil sa pangungunsinti sa gerang pinasimulan ni Trump sa Middle East. Ayon sa kanya, Yes, dapat talagang mabahala ang mga tao. Ang tanong, para saan ba ang digmaan sa pagitan ng United States at ng Iran? Kahit kailan hindi malinaw na ipinaliwanag ni Trump ang layunin nito. Bilyon-bilyon na ang nagagasto sa digmaang ito. Marami ng buhay ang nawala sa Iran. Mas naging mapanganib pa ang buong region. Tumaas ang presyo ng langis sa buong mundo. Nagdulot pa to ng problema sa ekonomiya ng Europa, ng Far East at maging sa iba pang bahagi ng mundo. Nakakalungkot na pinayagan ni Keir Starmer ang administrasyon ni Trump na gamitin ang mga base militar ng Britanya bilang lugar sa paglulunsad ng mga pambobomba niya sa Iran. Kung nagugustuhan ninyo ang mga discussion na ito, paki-like at mag-subscribe po sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Malaking tulong po ito hindi lamang sa ating channel kundi pati sa ating mga kababayang nangangailangan na aming sinusuportahan. I-follow din po kami sa Facebook, The Blessed Reader. Para sa inyong mga tanong, concerns o suggestions, mag-message lamang po kayo. Maraming salamat!